Ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Time check nga pala, 11:45 nga to kagabi. Niligpit ko nga muna kasi lahat ng mga pinagamitan ko dito sa pagluluto. Nililinis ko nga din pala araw-araw lahat magmula sa lamesa, kalan, patungan tsaka sa mga iba pang gamit. Kaya maganda na rin na dito na nakapwesto itong lutuan kasi dati napakahirap magpasok ng mga ginagamit ko. Tapos ito nga yung itsura ng lababo. Bali tinambak ko nga dito muna lahat para mahugasan na. Mga oras nga na to ay pagod na ako. Kaso ganun talaga, mahirap pero laban lang. Nakatapos nga ako maghugas 1:10 na ng madaling araw. Dahan-dahan na nga lang kasi yung pagkilos ko kasi nga nakakaramdam na talaga ako ng pagod. Kaya lang kinaumagahan kanina pagising ko namamanhid yung kanang katawan ko. Tapos latang-lata na rin ako. Bali ayun, naligo lang ako pagising tapos eto inasikaso ko naman itong mga labahin. Nung nakaraan kasi ang nilaban ko ay damit lang ni mama pero ngayon ay mga damit ko na may kasama ulit damit niya. Iilan nga lang kasi yung gusto niyang suotin kasi nga daw presko sa katawan. Binilhan ko nga siya ng mga sandong maluluwag para kahit papano ay marami siyang kasalitan ng damit. Kaso ayaw niya nga suotin kasi daw mainit yung tela. At ito nga mga damit na kinukuha ko ay noong nakaraang araw ko pa nilaban. Ngayong araw ko nga lang naasikaso dahil Martes nga ngayon ay hindi ako nagtinda. Kumbaga parang ito na rin yung schedule ng day off ko para makapaglaba, makapaglinis, makapag-asikaso na rin sa kanila tapos ay yung mga basura. Kaya naman ito, tinupi ko na muna yung mga nauna ko nalaban noong nakaraan pa. Tapos yung mga nilaban ko kanina ay sa mga susunod na araw ko na lang siguro makukuha. Pagkatapos ko nga magtupi ng mga damit ay inasikaso ko naman yung pagkain namin sa tanghalian. Itataas ko nga muna rito yung paa ni mama kasi sobrang manas din talaga. Hindi naman kami makapunta sa Malolos para makabalik dun sa doktor niya. Kaya ito, ganito na lang yung ginagawa namin. Nakakapagod din talaga yung pagtaas baba ng paa ni mama kasi mabigat din talaga. Tapos yumuyuko pa ako kaya pakiramdam ko yung dugo ko ay pumupunta na sa utak. Dahil nga may puno kami na malunggay, kumuha muna nga ako dito kasi ang lulutuin ko ay munggo. At nang marinig ko nga na huminto na yung washing machine ay binalikan ko nga. Kumbaga back to normal na ulit sa mga dati kong ginagawa kasi nga umuwi na si Tita Elena, yung kapatid ni mama. Kaya lahat ng gawain ay ako na ulit. Laba dito, walis dito, sampay dito, hugas dito. Hindi naman ako sa nagrereklamo, kumbaga sinishare ko lang sa inyo lahat ng mga ginagawa ko at nangyayari sa buhay ko. Pinagpapasalamat ko din talaga ng sobra sa Diyos kasi nga hindi ako nagkakasakit. Kumbaga nagkasakit man ako noon, yun ay dahil siguro sa adjustment na nangyari sa katawan ko, lalo't puyat palagi. Pagkatapos ko nga maisampay lahat, bumalik na nga ako para magluto. Nagulat nga lang ako, bigla na lang nalungkot yung malunggay dito, kanina ay okay pa sila. Sobrang init nga din ng panahon kaya eto't pawis na ako. Maya-maya ay nakaluto na nga ako ng tanghalian, kumain muna kami. Munggo nga pala na may tokwa at sitaw na ginisa ko sa kamatis ang ulam namin. At dahil nga Martes yung araw ng hakot ng basura dito sa amin, kaya ito rin yung araw na napili ko para hindi magtinda at makapag-day off muna. Bali tuwing Martes ako nagsasarado. Pagkatapos ko madala yung mga basura namin sa kanto, ay pinalitan ko na rin yung basurahan dito malapit sa may kainan ko. O paano, hanggang dito na lang muna itong video natin na to.